Bawal kang sumama sa family dinner. Bulong ni Felena habang binababa ang kutsara. Anak ka lang ng katulong. Huwag mong ipahayaang apelyado namin. Tahimik lang si Elian. Ngunit bakas ng sakit sa matang, pinipigil ang luha. Ang grand ballroom. Pinagtatawanan siya ng mga bisitang sosyal. Hanggang bumukas ang pinto. Tumigil ang musika. Lahat na palingon. Isang babaeng pumasok. Elegante. Makapangyarihan. Sinong nagsabing hindi siya kabilang? Tumayo siya sa gitna. Ako may-ari ng hotel na to. At anak ko siya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa isang tahimik na barangay, sa gilid ng lungsod, kung saan ang mga bubong ay yero, ang simoy ng hangin ay may halong usok at tuyo, at ang mga bata ay naglalaro sa putikan. Naroon ang simpleng barong-barong ni Delia at Elian. Si Elian, 7 taong gulang, ay isang masayahing bata. May hilig siyang gumuhit gamit ang mga piraso ng lapis na pinulot lamang sa basurahan. Wala man silang marangyang buhay. Ramdam niyang init ang pagmamahal ng inang si Delia. Isang katulong sa isang mayamang pamilya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Umaga noon. Tag-ulan. Maaga pa lang ay umalis si Delia upang magtungo sa ospital para sa kanyang matinding pananakit ng ulo dahil nadisgrasya ito ng nakaraang araw. Pero hindi siya nagpa-check up at walang pera. Hindi niya nais iwan sa Elian, ngunit wala siyang magawa. Wala silang pera. At hindi niya kayang ipagwalang bahala ang kanyang kalagayan. Naiwan si Elian sa kapitbahay na si Aling Mercy. Saglit lang anak. Magpapacheck up lang si mama. Babalik din ako agad. Wika na Delia habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Tumango si Elian at gumiti. Bagaman may kutob ang puso. Makalipas ang ilang oras, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng barong-barong. Bumaba ang isang lalaking may tindig ng kapangyarihan. Matangkad, maputi, at bihis na bihis sa mamahaling suit. Siya si Darlo Vergara, isang kilalang negosyante at CEO ng Vergara Trading Corporation. Dito ba nakatira si Delia? Tanong niya kay Aling Mercy. Opo, pero wala po siya ngayon. Nasa ospital po. Sagot ni Aling Mercy. Tumango si Darlo at sumilip sa loob. Doon niya nakita si Elian. Tahimik na nagdrawing ng bahay at araw. Lumapit si Darlo. Elian? Tanong niya, malumanay. Napatingin ng bata. Sino po kayo? Ako ang tatay mo. Hindi yun nasabi ni Darlo. Sa halip, ngumiti siya. Kaibigan ako ng mama mo. Sinabi niya sa akin na gusto mong makapag-aral sa magandang eskwelahan. Tama ba? Muling tumango si Elian. Opo, gusto ko pong maging arkitekto balang araw. Kung gayon, sumama ka sa akin. Ipapasok kita sa pinakamagandang paaralan. At may bahay ka na rin. Malaki, maganda. At may sariling kwarto. Doon ka titira kasama ng tunay mong pamilya. Namilog ang mata ni Elian. Talaga po? Kasama si mama? Napatingin si Darlo sa malayo. Makakasama mo rin siya. Balang araw. At bago pa man makaangal si Aling Mercy, may nilabas ng legal na dokumento si Darlo, custody agreement,
May pirma ni Delia, isang papel na nilagdaan nito noon pa. Matagal na. Noong panahong desperado si Delia at kinakailangang lumapit kay Darlo para sa tulong. Ipinangakong hindi kukunin si Elian, ngunit ngayong wala si Delia at nagkasakit ito. Sinamantala ni Darlo ang pagkakataon. Hindi nagtagal. Nakasakay na sa SUV si Elian, bitbit ang isang backpack. Sa isip niya, ito na ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ngunit mali siya. Pagdating nila sa mansyon ng mga Vergara, sinalubong sila ng matapang at mataray na tinig. Anong ginagawa ng batang yan dito? Tanong ng isang babaeng may pulang lipstick, nakasuot ng designer dress, at may mga perlas sa leeg. Siya si Felina, ang legal na asawa ni Darlo. Ito ang anak ko. Sagot ni Darlo. At dito na siya titira. Napangisi si Felina. Anak mo sa katulong? Tinala mo dito? Darlo, ano bang iniisip mo? Lumapit siya kay Elian at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Mukha pa lang. Halatang hindi natin ka-level. Tumango naman si Bianca, ang anak nila ni Darlo. Maganda, mistisa, ngunit may mapanghusgang mga mata. Ew, amoy squatter. Tatabi pa ba yan sa akin sa hapagkainan? Ngunit hindi natinag si Darlo. He's staying, period. At sa gabing iyon, ipinakita kay Elian ang kanyang bagong kwarto. Malaki, malamig, may sariling kama at bintana. Ngunit malamig din ang trato sa kanya. Walang yakap. Walang, kumain ka na ba? Walang tanong kung okay lang ba siya. Kinabukasan, isinama siya ni Darlo sa enrollment, exclusive school. Puro anak mayaman ang mga estudyante. May sariling driver, may sariling tutor. Ang swerte ko. Bulong ni Elian habang tinitingnan ang mga bagong libro, bagong uniforme, at bagong bag. Ngunit nagsimula na ring pumatak ang ulan ng diskriminasyon. Sa unang araw pa lang, tinawanan siya ng ilang kaklase. Bakit parang ukay ang gamit niya? Tanong ng isa, galing probinsya? Bakit nandito siya? Dagdag pa ng isa. At nang sunduin siya ng bodyguard ni Darlo, lumabas si Bianca sa sasakyan. Kapatid daw kita? Don't kid yourself. Anak ka lang ng katulong. Umiiyak si Elian sa likod ng sasakyan. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Okay lang. Regalo to ng kapalaran. Kaya ko to. Ngunit sa kanyang puso, may unti-unting bumubuo ng sugat. Sugat na lalalim pa sa mga susunod na araw. At sa ospital sa probinsya, si Delia ay hindi makagalaw. Wala siyang maalala. Tanging pangalan lang ng anak ang naalala niya, Elian. Gabi na sa mansyon ng mga Vergara. Sa malaking hapagkainan na yari sa Nara, sinindihan na ng mga katulong ang chandelier lights at isa-isang inilapag ang mga plato ng gourmet dish. Grilled lamb chops, asparagus and truffle oil, and wild mushroom soup. Eleganting tahimik ang buong paligid. Parang eksena sa isang mamahaling hotel. Umupo si Felina sa dulo ng mesa, nakasuot ng perlas na hikaw, habang si Darlo ay nasa kabilang dulo, abala pa rin sa pagbubukas ng email sa kanyang tablet. Si Bianca naman ay nagsusulat sa kanyang planner, habang nakakunot ang noo. At sa pinakatabing silya, naroon si Elian, tahimik, maayos ang postura, pero baka sa matang kaba. Let's pray. Maikling sabi ni Dario. Tahimik silang yumuko. Pagkatapos ng dasal, isa-isang nilagyan ng pagkain ang bawat pinggan. Si Elian, gutom na gutom. Hindi sanay sa mga eleganting putahe, pero sinikap maging magalang.
Nang mapansin niyang kaunti lang ang sauce na ibinigay sa kanya, marahang nagsalita. "Oh, pwede pong dagdagan ng gravy?" Tanong niya halos pabulong. Isang matalim na tingin ang agad na ibinigay ni Felina. "Hindi ba sapat yan?" Malamig na boses nito. "Medyo po kasi matabang." Mahinang sagot ni Elian sa bayuko. Napangisi si Bianca at sumingit. Baka kasi sanay sa toyo at asin, di ba? Mahirap food. Natawang isa pang kasambahay na agad ding napatigil ng sumimangot si Darlo. "Enough," wika ni Darlo. Pero hindi na nabawi ang tensyon sa paligid. Habang kumakain, bigla na lang nagsalita si Felina. "Elian, alam ko bagong salta ka rito. Pero sana naman, matuto kang lumugar. Hindi lahat ng bagay hinihingi, lalo na't hindi mo naman talaga ka-level ang lahat ng nandito." Napalingon si Elian. Hindi siya sigurado kung tamang narinig. "Po?" Tumingin si Felina diretso sa kanyang mga mata. Mabagal, malamig. "Alalahanin mo kung sino ka." Mahinaong sabi nito. "Anak ka lang ng katulong." Tumigil ang kutsarang hawak ni Elian, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buo niyang katawan. Hindi siya makapagsalita kahit si Darlo hindi kumibo. Tahimik na napayuko si Elian. Tinulak pa atras ang pinggan at hindi na umimik. Hindi na rin siya lumingon kay Felina o Bianca. Lalo lang sumikip ang dibdib niya. Maya-maya, tumayo si Bianca at sinabing, "Excuse me, I'm done. Baka magka-allergy pa ako sa presence ng impurities." Tumawa si Felina at ininom ang red wine sa kanyang baso. "Hayaan mo na. Hindi naman niya kasalanan kung saan siya nanggaling. Pero sana matuto siyang magpasalamat at huwag mag-asta." Pagkaalis ng dalawa, naiwan si Elian sa hapag kasama si Darlo. Tahimik, isang minuto ring walang imikan. Sa wakas, nagsalita si Elian. "Pa, anak mo po ba talaga ako? Bakit ganun kung tratuhin nila ako?" Napabuntong hininga si Dario. Hindi siya agad sumagot. Inayos niya ang kanyang necktie. Saka tumingin kay Elian. "Hindi ko pwedeng baguhin ang nakaraan, Elian. Pero anak pa rin kita. At gusto kong mabigyan ka ng mas magandang kinabukasan. Pero, bakit po parang galit sila sa akin?" Hindi na sumagot si Dario. Tumayo na lang siya at iniwan ang anak sa gitna ng malawak na dining room kasama ng malamig na hangin at malamig na pagkain. Kinagabihan, hindi makatulog si Elian kaya't nakahiga sa king-sized bed. Pakiramdam niya ay nasa gilid pa rin siya ng lumang banig sa barong-barong nila ni Mama. Kinuha niyang cellphone at muling tinawagan ang numerong kabisado niya sa puso. "The number you dialed is out of coverage area or turned off." Napapikit siya at pinilit huwag umiyak. "Ma, nasan ka na?" Yumakap siya sa lumang panyo ng ina at tuluyang napahikbi. Ang bawat patak ng luha ay tahimik na gumulong sa unan. Walang tunog, walang saklolo. Isang batang hinahanap. Ang init ng tunay na tahanan sa gitna ng malamig na karangyaan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Felina ay nakatitig sa CCTV monitor habang pinapanood si Elian sa kanyang kwarto. Tumikhim siya. Saka binulong. "Wala kang puwang dito, bata. At sisiguraduhin kong maramdaman mo yon." Sa isang charity ward ng ospital sa isang liblib na bayan, tahimik na nakahiga ang isang babaeng tila walang pagkakakilanlan. Natagpuan siyang sugatan, duguan, at wala lang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Walang ID, walang mga dokumento, at higit sa lahat, wala siyang maalala.
Ano pong pangalan ninyo? Tanong ng nurse habang inaayos ang kanyang kumot. Tahimik ang babae. Tila naglalakbay ang isip sa isang lugar na siya mismo ay hindi maabot. Tanging sagot niya ay isang pag-iling at mga matang puno ng takot at pagkalito. Isang araw, dumating sa Aling Felicidad. Isang matandang volunteer sa simbahan. May dalang lugaw. Napansin niyang babae sa sulok. Mahinhin, payat, ngunit may dignidad sa mata. Anak, wika ni Aling Felicidad. Hindi mo man maalalang pangalan mo. Hindi ibig sabihin wala kang halaga. Baka ibalik ka ng Diyos sa simula para bigyan ng panibagong pagkakataon. Mula noon, araw-araw siyang binibisita ni Aling Felicidad. Tinawag niyang babae sa pangalang Grace, sapagkat naniniwala siyang biyaya pa rin ito, kahit walang pagkakakailanlan. Habang lumalakas si Grace, unti-unting bumabalik ang kanyang sigla. Nagsimula siyang tumulong sa ospital, naglilinis ng kwarto, nag-aabot ng gamot sa ibang pasyente, at tahimik na nakikinig sa mga kwento ng iba. Pero gabi-gabi, may paulit-ulit siyang panaginip. Isang batang lalaki, umiiyak, tumatawag ng Ma. Isang lalaking nakatalikod, palayo, habang siya'y umiiyak. Isang ulan, isang sigaw, isang hindi matumbok na sakit sa dibdib. Tuwing pagising niya, palagi siyang tulala, naluluha. Baka anak mo yung nasa panaginip mo. Minsang sabi ni Aling Felicidad. Grace shook her head slowly. Hindi ko alam, pero parang mahal ko siya. Isang araw, dumating sa ospital si Madam Eleanor Sim, isang kilalang negosyante mula Singapore. May proyekto siyang Women Rising na tumutulong sa mababaeng galing sa trauma. Habang naglalakad siya sa koridor, napansin niya si Grace na nag-aayos ng kumot sa storage room. Sim, isang kilalang negosyante mula sa Singapore, may proyekto siyang Women Rising na tumutulong sa mababaeng galing sa trauma. Habang naglalakad siya sa koridor, napansin niya si Grace na nag-aayos ng gamot sa storage room. Malinis, sistematiko, at may likas na husay sa kilos. Who is she? Tanong ni Madam Eleanor sa administrator. She's a recovered patient. No memory, but she's been helping everyone here like staff. We call her Grace. Lumapit si Madam Eleanor. Grace. Tawag niya. Tumingin si Grace, tahimik, marespeto. I help women like you. Sabi ni Madam, would you consider coming to Singapore with me and starting over? Grace looked down. Sa kanyang dibdib, may kaba pero may sigaw rin ng pag-asa. Tumango siya. Opo. Sa Singapore, naging trainee si Grace sa isang boutique hotel na pag-aari ni Madam Eleanor. Doon siya naturuang muli. Front desk operations, basic finance. Tahimik siya nag-aral, pinag-aralan niya ang lahat ng parang may hinahabol. Sa loob ng isang taon, naging supervisor si Grace. Di kalaunan, siya nang pinamunuan sa operations. At sa ikatlong taon, sa ilalim ng mentorship ni Madam Eleanor, binuo nilang Monteverde Suites, isang bagong chain ng hotel na isinunod sa pangalan ni Grace. You have the mind and heart of a leader. Sabi ni Madam Eleanor, you're not just Grace, you are Grace Monteverde. Binuo nila ang brand at tinaglaon si Grace na mismo ang CEO ng flagship hotel sa Singapore. Ngunit sa likod ng tagumpay at titulo, may bahaging hungkag sa puso ni Grace. Sa gabi, habang mag-isa siya sa kanyang suit, dinadalaw pa rin siya ng panaginip ng isang batang umiiyak. Mama. Napapahawak siya sa dibdib. May luwang pumapatak. Ngunit wala pa rin siyang pangalan na maalala. May iniwan ako. Bulong niya sa sarili minsan. May taong naghihintay sa akin. Pero sino?
Hindi pa niya alam, hindi pa siya buo. Pero sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang araw ng katotohanan ay malapit ng sumiklab. Tahimik ang gabi sa penthouse suite ng Monteverde Elite Hotel sa Singapore. Nakaupo si Grace sa harap ng glass wall, tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang mga kamay, hawak ang lumang kwintas na hindi niya maalalang pinagmulan. Parang kabisado ng puso pero hindi ng isip. Napapikit siya. Isang bata na naman ang pumasok sa kanyang isip. Umiiyak. Humihila sa kanyang palda. Tumatawag ng Ma. Napadilat siya. Gabi-gabi na lang. At gabi-gabi rin siyang hindi makatulog. Binuksan niya ang TV para mabaling ang atensyon. Nagkataong tumapat sa isang Filipino channel. May event coverage na iniere mula sa Pilipinas. Isang awards night para sa mga outstanding young leaders. May batang nagsasalita sa entablado. Mahinhin, matalino, mapagkumbaba. Kilalanin si Elian Vergara, top scholar mula sa Brentfield Academy at kinikilalang business prodigy of the year. Biglang tumigil ang mundo ni Grace. Elian Vergara. Parang may sumabog sa kanyang dibdib. Nabitawan niyang tasa ng tsaa. Nabagsak ito sa sahig. At tumalsik ang basag na porselana sa marmol. Hindi niya pinansin. Tumayo siya, lumapit sa screen. Pinagmasdan ang mukha ng binatilyo. Pilog ang mga mata, medyo kulot ang buhok. May kaunting guhit sa noo kapag kinakabahan. At ang ngiti, ang ngiting kabisado ng kanyang puso. Elian. Bulong niya. Sunod-sunod ang imahe na bumalik sa kanyang isipan, hindi pa naginip kundi totoong alaala. Barong-barong. Sahig na kawayan, isang batang lalaking mahilig gumuhit gamit ang kulay lapis. Isang amang bihirang umuwi. Isang gabing umuulan. Isang babae, siya, na dugo ang isinakay sa ambulansya. At huling tanong, asan si Elian? Tumulang luwas sa pisngi ni Grace. Napatakbo siya sa kanyang drawer. Binuksan ang lumang notebook na minsan ay sinulatan niya ng isang salitang hindi niya maipaliwanag kung bakit alam niya. Elian. Binuklat niya ito, doon nakasulat. Babalikan kita, anak. Anak ko siya. Bulong niya, nanginginig. Anak ko si Elian. Tuluyan na siyang napaluhod sa sahig. Paulit-ulit ang sigaw sa isip niya. Bakit wala siya sa tabi ko? Anong nangyari sa amin? Bakit naiwan ko siya? Pagkatapos ng ilang minutong tahimik na pag-iyak, pinilit ni Grace na bumangon. Tinawagan niya agad ang personal assistant niya. Camille? Ani Grace. Halos paus ang tinig. Yes, Miss Monteverde? Pakihanap ang buong profile ng batang si Elian Vergara na nanalo sa event ngayon sa Pilipinas. Gusto ko ng lahat ng detalye. Paaralan, address, pamilya, guardian. Yes, ma'am. Right away. Pinutol ni Grace ang tawag at napaupo. Inilabas niya ang lumang panyo sa drawer. Galing sa Pilipinas. Ito lang ang bagay na hindi niya maitapon. Hindi niya mabitawan kahit hindi niya maalala kung saan ito galing. At ngayon, alam niya na kung bakit. Dahil anak ko yun. Ilang oras lang ang lumipas. Dumating ng email. Binigyan siya ng assistant ng mga detalyeng hiniling niya. Name, Elian Santiago Vergara. School, Brentfield Academy, Philippines. Father, Darlo Vergara. Mother, deceased, Delia Santiago. Status, presumed dead. Napatigil si Grace. Presumed dead? Pinagmastay niya ang pangalan. Delia. Ako si Delia. Bulong niya. Agad niyang pinindot ang screen para i-zoom ang isang larawan sa article. Si Darlo. Katabi ni Elian, nakatayo. Mas tumanda na, ngunit kilalang kilala pa rin niya. Darlo. Pumikit siya at biglang sumiklab sa utak niya ang gabing iyon.
Ang gabing sinabihan siya ni Darlo ng, Dahlia, kailangan mo nang umalis. Delikado ka rito. At ang sunod na tanawin, ang pagbagsak niya sa hagdan, isang pagkakabagsak na nagdulot ng matinding sakit sa ulo, isang ambulansya, isang gabi ng ulan, at pagkatapos, dilim. Ngayon, nagising siya, at kasama ng pagising na iyon ay ang kirot ng katotohanang matagal niyang hinanap. Ninakaw nilang anak ko. Sa mga sandaling iyon, tumayo si Grace at tinignan ang sarili sa salamin. Hindi na siya si Delia na simpleng katulong. Siya na ngayon si Grace Monteverde, isang babaeng may kapangyarihan, kayamanan, at pangalan. At pabawiin kong anak ko, ano man ang mangyari. Mula sa isang maliit na pasilyo ng charity ward, ngayon ay tanaw ni Grace Monteverde ang kalakihang syudad mula sa pinakamataas na palapag ng Monteverde Elite Tower. Sa likod ng salaming dingding ng kanyang opisina, makikita ang daan-daang ilaw ng Maynila. Bawat isa, tila simbolo ng bawat araw na hindi siya sumuko. Dating walang pangalan, ngayon, ang pangalan Grace Monteverde ay iniimbitahan sa mga summit, lumalabas sa mga business magazine, at iginagalang sa buong Southeast Asia bilang isang self-made billionaire. Hindi madali ang lahat ng ito, pero ang bawat hakbang mula sa pagiging walang alaala sa ospital hanggang sa pag-angat bilang trainee, supervisor, general manager at ngayon ay CEO, ay tinahak niya ng may disiplina, talino at puso. Sa conference room ng Monteverde Global, nagtatapos ang isang virtual board meeting. Sa screen, makikita ang mga director ng iba't ibang sangay, Malaysia, Thailand, Indonesia, Japan. Well done on the Bali acquisition, Grace. Sabi ng isang director, You continue to impress. Grace smiled. Thank you. But we're just getting started. Pagkatapos ng call, naiwan siyang mag-isa sa silid. Tumayo siya at naglakad-lakad. Pinagmasdan niya ang mga framed awards, newspaper articles, at mga larawan ng mga hotel openings kung saan siya ang ginupit sa ribbon. Ngunit sa pinakasulok ng silid, isang maliit na kahon ang hindi niya kailanman inilalabas. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang lumat kupas na panyo. At sa ilalim nito, isang sulat kamay na note na isinulat niya noong wala pa siyang naalala. Pabalikan kita, anak. Napangiti siya ng payapa, ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nasa ground floor siya ng isang bagong bukas na sangay ng Monteverde Suites. Kausap niya ang mga bagong empleyado. Wala akong yaman noong nagsimula ako. Pahayag niya sa orientation. Ni pangalan, wala ako. Pero naniniwala ako na kung ano man ang kinuha sa akin, may ibabalik din sa tamang panahon. Nagtinginan ng mga empleyado. Ang iba ay halatang na-inspire. Dito sa Monteverde, hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga, saan ka pupunta. Pagkatapos ng orientation, nilapitan siya ng isang hotel staff. Ma'am Grace, paano niyo po nalampasan ang lahat ng hirap? Tumingin siya sa staff. Maliwalas ang kanyang ngiti, pero may lungkot sa mata. Dahil sa isang alaala. Sagot niya ng isang batang lalaki, ng isang pagmamahal. Kahit hindi ko maalala ang pangalan niya noon, alam ng puso kong may isang tao naghihintay. Sa kanyang private residence, gabi na, nakarobe si Grace habang iniinom ang kanyang tsaa. Bukas ang TV, pero hindi niya talaga pinanonood. Mas abala siyang titigan ang city lights sa labas. Naalala niyang panahon na natutulog siya sa sulok ng ward. Kinakabahan tuwing may umuubo sa tabi at walang kamalay-malay kung sino siya. At ngayon, isa na siyang babae na may sariling helipad. Ngunit, anong halaga ng lahat ng ito kung walang anak ko sa tabi ko? Tanong niya sa sarili. Lumapit siya sa altar sa tabi ng kama, nanalangin. Kung kailan mo ako handang dalhin pabalik sa kanya, Lord, ibigay mo sa tamang oras. Kinabukasan, muling abala si Grace sa pag-review ng mga proposal para sa expansion ng brand niya sa Bohol at Davao.
nakaharap siya sa mga dokumento, ngunit pansin ng kanyang assistant na si Camille na tila wala siya sa sarili. Ma'am Grace? Yes? Okay lang po ba kayo? Mukhang malalim pong iniisip ninyo. Tumingin si Grace sa kanyang assistant. Camille, may tanong ako. Kung alam mong may kinuha sa iyong mahalagang bagay, pero hindi mo alam kung paano ito kukunin muli, anong gagawin mo? Ma'am, hahanapin ko po. Kahit hindi ko po alam kung kailan o paano, basta alam ko sa akin yun, lalaban ako. Napangiti si Grace. Siya din ang nararamdaman ko. Sa kanyang opisina kinagabihan, muling binuklat ni Grace ang lumang notebook kung saan sinulat niya noon ang isang salita. Elian. Ngayon, alam niya na kung sino ang batang iyon, anak niya, dugo niya, buhay niya. Wala pa siyang plano, wala pa siyang lakas ng loob na lumantad, pero alam niyang malapit na ang panahon. At kung dumating ang araw na iyon, hindi na siya si Delia nakatulong, siya na si Grace Monteverde. At handa siyang harapin kahit sino para sa anak niya. Sa pinaka-eleganting silid ng Monteverde Elite Tower, nakaupo si Grace habang binabasa ang report ng kanyang assistant. Ma'am? Ani Camille, confirmed na po next week. May business gala sa Maynila para sa mga top-tier family enterprises. Imbitado ang mga Vergara. Hindi kumibo si Grace. Maigpit ang hawak niya sa hawakan ng upuan. Gusto niyo po ba silang iwasan? Tanong ni Camille. Muling ngumiti si Grace, ngunit may bahid ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hinding-hindi. Kinabukasan sa mismong meeting room ng marketing team ng Monteverde Hotel Group, inilatag ni Grace ang plano. Magkakaroon tayo ng pre-event dinner sa Grand Ballroom. Pero hindi ito basta VIP dinner. Gusto kong ang bawat imbitado ay pili. Hindi lang based sa pangalan, kundi sa impluwensya sa industriya. Understood, ma'am. Sagot ng event coordinator. Grace leaned forward. Make sure the Vergars receive a personal, handwritten invitation. Signed by me. Nagtaka ang mga staff, ngunit walang nagtangkang magtanong. Sa mansyon ng mga Vergara, dumating isang courier na nakaitim na coat at bitbit ang embossed na sobre. Ano tong? Tanong ni Felina habang iniiwas ang tingin mula sa masang delivery man. Invitation po galing Monteverde Suits. Diretso kay Mr. and Mrs. Vergara. Sagot nito. Napataas ang kilay ni Bianca. Monteverde? As in Grace Monteverde? Pagkabukas ng sobre, nabasa nila ng maayos ang sulat kamay. Sa pamilya Vergara. Inaanyayahan ko kayong dumalo sa isang private VIP dinner sa Monteverde Grand Ballroom bilang bahagi ng pre-event welcome ng ating Annual Business Leaders Summit. Grace Monteverde. Uy! Sigaw ni Felina tuwang-tuwa. Personal invitation? Aba, bigatin talaga tong si Grace. At bakit hindi? Kami pa. Finally. Sabat ni Bianca, may papakita rin natin sa elite circle na tayo dapat bigyang pansin. Ngunit si Darlo, habang binabasa ang pangalan na nagpadala, tila napatigil na patingin siya sa isang lumang larawan sa mesa. Isang babaeng ngumiti sa kanya noon, hawak ang isang sanggol. Monteverde. Bulong niya, parang familiar. Sa Singapore, si Grace ay nakatingin sa glassboard kung saan nakadikit ang photos ng mga business families na darating. Inisa-isa niyang mga mukha, politiko, CEO, real estate, magnates. At sa gitna, ang larawan ng pamilyang Vergara. Nakatitig siya sa litrato ni Elian. Camille. Tawag niya. Yes, ma'am? Paki-double check kung darating si Elian Vergara. Siguruhin mong nakabook ang seat niya. Camille nodded. Yes, ma'am. Confirm po. Sila pong 5. Mr. Dayo, Mrs. Felina, Miss Bianca at si Elian. Hindi napigilan na Grace ang mapangiting may luha sa gilid ng mata
Sa wakas, muling makikita niya ang kanyang anak, hindi sa pangarap kundi sa totoong buhay. Habang pinaplano ang seating arrangement ng dinner, may iniutos si Grace. Let the Vergaras sit near the front. Gusto kong walang sagabal sa pagitan ko at ng anak ko. Noted, ma'am. Also, dagdag niya, walang announcement kung sinong host. Let it be a surprise. I want them to see and recognize me on their own. Samantala, sa mansyon ng mga Vergara, abala si Filina sa pagpili ng damit. Dapat understated pero high class. Sabi niya habang sinusukat ang emerald green na gown. Si Bianca naman ay nagpa-schedule ng facial, hair spa at makeup trial. Ma, pagandahan to. Baka nandun din ang mga executive ng Aston Group. Dapat ready tayo. Of course! At dapat pa rin tayong angat sa crowd. Kahit na si Grace Monteverde pang host. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may ideya kung anong tunay na motibo sa likod ng imbitasyon. At higit sa lahat, wala silang alam na ang babaeng humahawak ngayon sa kapangyarihan ay ang babaeng tinapakan nila noon. Sa gabi bagong event, muling binisita ni Grace ang ballroom. Tahimik ang paligid, maliwanag ang mga chandelier. Inayos ng maigi ang bawat bulaklak. Nilapitan niya ang mesa kung saan uupo ang anak. Hinaplos niya ang backrest ng Celia. Ayan. Bulong niya. Ito nang simula. Sa loob ng isang puting luxury van na papunta sa Monteverde Grand Ballroom, tahimik ang buong pamilya Vergara maliban kina Filina at Bianca na abalang-abala sa pag-aayos ng sarili sa salamin. Anak, ayusin mo ang lipstick mo. I want you to look polished. Remember, this is not just dinner. This is a battlefield of status. Ani Filina habang naglalagay ng diamond earrings. Nakapag-post na ako sa IG, ma. I tag Monteverde Hotels account para makita ng mga taga-Brentfield. Kailangan nilang makita kung sino talagang elite. Sabay pitik ni Bianca sa kanyang hair pleaf. Si Darlo ay abalang tumatawag sa business partner, pero tahimik lamang si Elian sa kanyang sulok. Suot ang kanyang simpleng suit na siya mismo ang pumili. Hindi kasing mamahalin ng kay Bianca, pero maayos at disente. Napansin ni Filina ang katahimikan ng binatilyo. Napangisi siya. Bakit parang hindi ka komportable, Elian? First time mo ba sa 5-star hotel? Sarcastic kong tanong niya. Tahimik lang si Elian. Tumangulang, ayaw niyang pumatol. Hay nako. Sabat ni Bianca. Sana wag ka nalang sumama. Nakakahiya ka sa paningin ng elite. Hindi ka bagay sa ganitong event. Napatingin si Darlo. Tila narinig ang sinabi ng anak. Ngunit hindi kumibo. Si Elian ay tumingin sa labas ng bintana. Sa isip niya, ito na naman, paulit-ulit. Paulit-ulit siyang pinaparamdam na hindi siya belong. Kahit ilang taon na siyang nandun sa piling ng mga ito. Hindi ako narito para sa kanila. Bulong niya sa sarili. Nandito ako para makilala si Grace Monteverde. Para sa pag-aaral ko. Para sa sarili ko. Pagkaparada ng van sa red carpet area ng Monteverde Grand Ballroom, agad lumabas si Filina at Bianca na parang mga artista. Hawak ni Filina ang clutch bag niyang may gintong ukit. Habang si Bianca ay naka-designer gown na napakaikli ng laylayan. Sakto lang para ipakita ang mamahaling sapatos. Pababa pa lang si Elian, nagsalita na sa Filina. Sa mababang tono, pero malinaw. Baka pwedeng huwag ka nilang magpakita masyado sa mga kamera. Hindi maganda sa image. Ma, baka hindi siya palapitin sa entrance. Dagdag ni Bianca, sabay tawa. Malamang, pagtingin ng mga guard, isipin nila, service staff siya. Tumingin si Elian sa kanila. Hindi na siya nagalit, sanay na, pero may kirot pa rin sa dibdib. Isang kirot na hindi na bagong sugat. Kundi matagal ng peklat na paulit-ulit gidagalusan. Pagpasok nila sa loob ng hotel, sinalubong sila ng mga hotel staff.
Good evening, Mr. and Mrs. Vergara, Miss Bianca, and Mr. Elian. Bati ng front desk officer na naka-gloves. Nagkatinginan sina Filina at Bianca. Oh, may pangalan siya? Bulong ni Bianca sa ina. Probably dahil naka-VIP list tayo. Irap ni Filina. Pero bakit nga ba kailangan pang isama siya? Sa family photo mamaya. Hindi siya dapat kasama. Hindi naman siya kadugo. Dagdag ni Filina sa mababang boses. Ngunit sinadyang marinig ni Elian. Sa di kalayuan, isang babaeng naka-black silk dress ang nakamasid. Elegante, may tindig na parang reyna sa sariling palasyo. Siya si Grace Monteverde. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Elian, pati ang bawat mapanghusgang galaw ni Filina at Bianca. Ganyan pala nila ituring ang anak ko. Mahina niyang bulong habang maigpit na hawak ang wine glass. Makikita nila kung sinong tunay na hindi karapat-dapat. Sa loob ng ballroom, puno ng piling-piling bisita ang paligid. Negosyante, politiko, celebrities, may live jazz band na tumutugtog habang naglilibot ng wine servers. Lahat ay bihis na bihis, kumikislap ang mga mata at alahas. Nakahalubilo ang mga Vergara at mabilis na nakipagkamay si Filina sa ilang board members ng PhilAsia Holdings. Oh, it's lovely here. Sabi ni Filina habang pasimpleng nagmamayabang ng kanyang bracelet. Kaya nga kami napilitang isama si Elian eh. Sabat ni Bianca sa isang babae sabay tawa. Ayaw naming iwan sa bahay. Baka sumama ang loob. Pero he's not really into these things. Nakangiti ang kausap nila. Pero lumingon ito kay Elian, kita sa mata nitong naasiwa sa sinabi ni Bianca. Samantala si Elian ay nanatiling tahimik. Hindi siya gumagala o maliban kung kailangan. Parang hindi siya bahagi ng pamilya. Parang hindi siya naroroon. Pero sa loob niya, umaapaw ang tanong. Bakit ganito lagi? Hanggang kailan ko tatanggapin to? Sa mizanay ng ballroom, sa itaas, pinanood sila ni Grace mula sa salamin. Nasa harap niya ang tablet na may profile ng buong pamilya Vergara, ngunit hindi niya ito tiningnan. Ang mata niya ay kay Elian lang. At nang makita niyang umirap si Bianca habang pinapagilitan si Elian ng mahina, hindi niya na napigilan ng mapabuntong hininga. Bukas ang araw ng hustisya, anak. Bulong ni Grace. Ang Monteverde Grand Ballroom ay kumikislap sa ilaw ng mga chandelier na gawa sa imported na kristal. Mula sa entrance lobby pa lang, ramdam ng prestiyoso. May mga nakapulang carpet, alingaw-ngaw ng classical music, at mga receptionist na naka-uniforme ng ginto at puti. Habang abala si Darlo sa pakikipag-usap sa isang negosyanteng kakilala niya, si Elian ay niiwan sa likod ng pamilya habang papasok sila sa main reception area. Si Filina at Bianca ay diretso sa VIP entrance, habang si Elian ay nahinto sa may harapan ng registration desk. Isang staff na babae, halos kaedad lang ni Elian, ang lumapit at sumita. "Excuse me, sir?" sabi nito. May halong formalidad, pero halatang nagdududa. Bawal po muna ang walk-in guest sa ganitong oras. May reservation po ba kayo? Nagulat si Elian. Hindi siya agad nakasagot. Napalingon siya kina Filina at Bianca na mas lalo pang bumilis ang lakad. Tila iniwang sinadya. "Kasama po ako ng pamilya Vergara," paliwanag ni Elian. "May invitation kami. VIP dinner po." Tiningnan siya ng staff mula ulo hanggang paa dahil simple lang ang kanyang ayos at wala siyang suot na kilalang tatak na gaya ni na Bianca. Halatang pinag-isipan nito kung totoo nga ang kanyang sinasabi. "Pangalan, sir?" tanong muli ng staff. "Elian Vergara." Nag-type ang receptionist sa tablet at tumango pagkatapos ng ilang segundo. Sorry po, Sir Elian. VIP guest nga po kayo. Pasensya na. Akala lang po namin
Ngunit hindi pa man natatapos ang paliwanag, dumating si Bianca at sumingit sa usapan. Hay nako, bakit mo ba pinapatulan yan? Sabay irap niya sa staff. Dapat kasi hindi na siya pinapapasok kung ganyan ang itsura. Akala mo kung sinong bigatin, anak lang yan ng katulong. Napalingon ng ibang guest na narinig ang sinabi. Namulang mukha ni Alian, gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Ang mga salitang anak lang ng katulong ay parang latigong dumampi sa kanyang dignidad. Bumaling si Bianca sa kanya, sabay bulong pero sapat para marinig ng ilang tao sa paligid. Huwag kang magpaka-VIP. Alam mo naman kung sino ka. Napayuko si Alian, hindi dahil sa hiya, kundi dahil pinipigilan niya ang sariling huwag umiyak sa harap ng maraming tao. Lumapit ang isang mas senior na hotel manager. Agad na humingi ng paumanhin. We apologize for the confusion, Sir Alian. Please proceed. May escort na maghatid sa inyo. Ngumiti lang si Alian at tahimik na sumunod. Sa likod niya, narinig niyang muling umirap si Bianca. Kailangan pa talagang isama yan sa mga ganitong event? Nakakababa ng level. Mula sa mizani ng ballroom, nanonood si Grace. Nakita niyang eksaktong eksena. Kung paano pinipigilan sa entrance ang sariling anak, kung paanong tinawag na anak ng katulong, at kung paano siya muling itinuring na parang hindi dapat nandoon. Napakuyom ang kanyang palad. Ang wine glass sa kamay niya ay muntik nang mabasag sa higpit ng pagkakahawak. Huwag muna. Bulong niya sa sarili. Malapit ng oras. Pagpasok na Elian sa ballroom, agad siyang sinalubong ng mga liwanag, musika, at mga taong may hawak ng wine glass na tila may sariling mundo. Tila siya isang banyaga sa isang lugar na dapat sana ay bukas sa lahat ng nararapat. Tinawag siya ng isang waiter. Sir Elian, your seat is here, beside your father. Tumango siya at naupo sa designated seat. Ngunit ramdam niyang kahit nasa VIP table siya, hindi siya parte ng pamilyang iyon. Si Darlo, abala pa rin sa pakipag-usap sa mga kakilala. Si Felina, tila walang anak na Elian. At si Bianca, nakatingin sa kanya na parang siya'y alikabok sa sahig. Hindi na ako magpapapansin. Sabi ni Elian sa sarili, kahit anong gawin ko para sa kanila. Palamuti lang ako sa lamesa. Samantala, may naramdaman si Grace sa kanyang dibdib, isang kirot. Hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng hindi na maaring tumahimik. Binalina niya ang kanyang assistant, Camille. Yes, ma'am? Pakisigurong nakaayos na ang presentation at pakisabi sa host, huwag muna akong ipakilala hanggang sa ako mismo ang tumayo. At siguraduhin nasa harap ang table ng mga Vergara. Yes, ma'am. Lahat po ng instructions ninyo ay nasunod. Tumango si Grace. Magkita-kita tayo sa gitna. Sa harap ng mga Vergara, abala sa pagbibida sa Felina sa kanilang kapit table. Hindi ko alam kung paano na itayo ng babaeng ito ang empire niya. Swerte lang siguro o baka may sugar daddy. Sabay tawa. Tumango si Bianca. I'm curious though, sino kaya talaga siya? Parang bigla na lang sumulpot. Mayaman agad? Walang kamali-mali ang mag-ina na ang babaeng patuloy nilang minamaliit ay ang babaeng bubura sa lahat ng ilusyon nila. At si Elian, na kanilang tinatapakan ng buong gabi, ay siyang magiging sentro ng gabing hindi nila kailanman malilimutan. Sa mezanay ng Monteverde Grand Ballroom, nakatayo si Grace Monteverde, elegante sa suot na makintab na dark emerald gown, bagyang nakasandig sa balkonahing salamin. Mula sa kanyang posisyon, tanaw na tanaw niya ang kabuuan ng eksena sa ibaba. Ang mga kilalang personalidad na abalang-abala sa socializing, ang mga naglalakad na waiters na may dalang mamahaling wine, at higit sa lahat, ang binatang tahimik sa isang sulok ng VIP table, si Elian.
Nakalukip-kip ito, hindi masyadong nakikisalamuha. Sa gitna ng maraming bisita, tila siya pa rin ang pinakatahimik. Napapikit si Grace. Muli niyang narinig sa loob ng kanyang puso ang salitang iyon. Anak. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Kumapit siya sa railings para pigilan ang pag-igting ng emosyon. Ilang taon na rin mula nang huling beses niyang mayakap si Elian. Sa bawat panaginip, lagi siyang bumabangon na may kulang sa dibdib. At ngayon, nasa harap niya na ang sagot sa bawat gabi ng pangungulila. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa niya handang ibunyag ang lahat. Hindi sa harap ng mga taong nanakit sa kanya. Hindi sa isang gabing kailangang maging perpekto ang pagkilos. Habang bumaba siya mula sa mezzanine, sinalubong siya ni Camille. Mom, pabulong na sabi nito. Ready na pong host for your entrance. May cue na po for your formal appearance. Tumango si Grace, ngunit saglit na lumingon muli sa direksyong kinaupuan ni Elian. Habang tinitigan niyang anak, unti-unting bumabalik ang maalaala. Ang batang tuwing gabi ay gumuguhit sa lumang notebook. Ang batang yakap siya habang umiiyak sa gutom. Napapikit si Grace. Pigil ang luha, dahan-dahan niyang tinapik ang sarili sa dibdib. Hindi ngayon, Grace. Hindi pa ngayon. Sa ibaba, si Elian ay nakatitig sa center stage kung saan sinisimula ng ipakilala ang mga pangunahing sponsors ng gabi. Tahimik lang siya. Hindi sanay sa ganitong engranding event. Wala siyang interes sa mga speeches. Ngunit may pakiramdam siyang may isang taong nakatingin sa kanya. Napalingon siya pataas sa mezzanine. May aninong babae sa itaas, naka-dark green, nakatitig pababa. Hindi niya maaninag ng malinaw, ngunit may kakaiba sa presensyang iyon. Parang hindi estranghero. Parang pamilyar. Napailing siya. Siguro epekto lang ng ilaw. Maya-maya, narinig ng lahat ang formal introduction ng host. Ladies and gentlemen, please welcome the woman behind the most luxurious hotel empire in Southeast Asia. The visionary, the unstoppable, Miss Grace Monteverde. Tumunog ang mahinang palakpakan. Isa-isang bumaling ang mga panauhin sa entrance. At sa gitna ng spotlight, lumitaw si Grace, tahimik, mahinahon, pero may tindig ng isang tunay na reyna. Lahat ay nabighani. Marami ang nagbulungan. Siya pala si Grace Monteverde? Ang iba'y napatingin sa kanyang mga alahas, sa kanyang aura. Ngunit sa loob ni Grace, wala siyang pakialam sa tingin ng iba. Ang laman ng kanyang isip ay isang tao lang. Ang binatang nakaupo sa dulong bahagi ng VIP table, si Elian, habang pinagmamasdan ang pagpasok ng babaeng iyon ay tila napako ang tingin. May kakaibang pakiramdam, hindi siya makagalaw. May unting kilabot sa batok. May pamilyar na lamig sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang mga mata ni Grace, nang magtagpo ang paningin nila, ay parang boses ng nakaraan. Parang tinatawag siya, parang may sinasabi. Sa kabilang banda ng table, napansin ni Felina at Bianca ang reaksyon ni Elian. Bakit parang tulala yung bata? Tanong ni Felina sabay lagok ng wine. Baka ni starstruck. Bulong ni Bianca. First time nga lang sa ganitong event. Ngunit hindi nila alam. May tensyong umiikot sa pagitan ng ina at anak na nasa iisang silid, ngunit hindi pa nagkakakilala sa salita. Matapos ang formal na pagbati, umakyat si Grace entablado at tumayo sa harap ng podium. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula niya, kalmado ang boses. It is an honor to welcome all of you to this special gathering. Tonight, we celebrate not only success, but also the courage to arise, to rebuild, and to return. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang muling silipin sa Elian sa ibaba. Si Elian naman, hindi alam kung bakit, ngunit ang bawat salita ng babae sa entablado ay parang dumidiretso sa puso niya. May bahagi ng kanya na gustong lumapit, may bahagi ring natatakot.
At sa gitna ng kanyang isip, isang tanong ang biglang bumangon. Bakit ganun siyang tumingin sa akin? Sa dulo ng kanyang speech, bago bumaba si Grace entablado, tumingin siyang muli kay Elian. At sa wakas, sa maikling saglit, ay binigas niya sa sarili. Hindi maririnig ng iba, pero buo sa kanyang diwa. Anak, andito na si Mama. Pero sandali pa. Hindi pa ngayon. Ngayong lahat ay narito na. Ani Darlo habang inaangat ang baso ng wine. Ipinagmamalaki kong ipakilala ang bagong proyekto ng Vergara Group of Hotels, isang expansion sa Northern Luzon na pangarap naming maging tagumpay sa susunod na taon. Palakpakan, mga ngiting pilit, flash ng kamera, ngunit isang dulo ng mahaba at marangyang hapag. Si Elian ay tahimik lamang, hindi makakain, tila hindi makalunok. Let's gather for the family photo. Sigaw ng event host. Mr. and Mrs. Vergara, and of course, their children. Tumayo si Filina agad, lumapit kay Darlo. Sumunod si Bianca, pero si Elian nanatiling nakaupo. Hoy, bulong ni Bianca, lumapit kay Elian. Tumayo ka dyan kung gusto mong mapahiya. Hindi niya alam kung utos ba iyon o insulto. Tumayo si Elian bagamat may kaba sa dibdib. Lumingon siya kay Darlo na abala pa sa pakipagkamay sa mga bisita. Halika anak, sabi ng ama, sama ka sa picture. Ngunit bago pa siya makalapit sa harap ng kamera, isang malamig na tinig ang lumusot mula sa mikropono sa entablado. Sandali lang. Si Filina ang nagsalita. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Confident ang postura. May hawak na wine glass. Eleganting suot ang itim na gown na may makinang na mga bato. Bago tayo magpa-picture, dagdag ng Filina, may kailangan lang akong milinawin sa lahat ng narito. Kumunot ang noon ni Darlo. Filina. Ngunit hindi siya pinansin nito. Hindi ko kayang palagpasin ng isang kasinungalingan, nakakahiya sa harap ng mga business partners at press. Tumayo si Bianca sa tabi ng ina, halatang may alam na. Nais kong sabihin sa inyong lahat. Lumingon si Filina sa direksyon ni Elian, saka muling nagsalita. Hindi kasali si Elian sa family photo. Namilog ang mata ni Elian, pati ang ibang bisita, nagkatinginan. Excuse me? Tanong ng host akala'y joke, ngunit seryoso si Filina. Anak lang siya ng katulong. Hindi siya kadugo ng pamilyang ito. At ayaw kong ipagpilitan siya sa isang bagay na hindi niya pag-aari. Ang apelyado namin. Boom! Tila may sumabog sa gitna ng ballroom. Tumahimik ang lahat. Ang mga waiters na nagdadala ng wine na pahinto, ang mga guests ay nagkatinginan, ang kamera ay dahan-dahang bumaba. Si Elian na natili sa kinatatayuan, nanginginig ang kamay, nanlalamig ang mga mata. Gusto niya magsalita, ngunit tila nawala ang kanyang boses. Hindi ako makapaniwala. Bulong ng isang bisita. Seryoso ba to? Tanong ng isa. Si Darlo, hindi alam kung saan ipapaling ang tingin. Filina. Ani Darlo lumapit sa asawa. Huwag dito. Bakit hindi? Sagot ng babae. Lahat tayo ay may imahe na pinangangalagaan. Hindi ako papayag ng pamilyang Vergara ay matatag na mapagkunwari. Tahimik si Elian, nakatayo pa rin. Pero baka sa mga mata ang pinipigilang luha. Parang nilantad siya sa harap ng madla, ang lihim na matagal niyang tinanggap. Ngayon, isinampal sa kanya sa harap ng buong elite society. Bakit hindi ba totoo? Dagdag pa ni Bianca. Sinong kadugo niya rito? Hindi naman siya anak ni Mama. At kung hindi siya kadugo ni Papa, bakit siya nandito? Naglakad palapit si Elian kay Darlo. Papa. Ngunit hindi makatingin si Darlo. Hindi siya umimik. Hindi rin siya lumapit. Nagbigay ito ng pananahimik na mas masakit pa kaysa sa salita. Ang katahimikan ay kumpirmasyon.
Pwede na ba tayong kumuha ng totoong family photo ngayon? Ani Felina, matapang. Bumalik ang host sa mic. Alanganing umiti. Yes. Let's proceed. Muling bumalik sa entablado ang spotlight. Lumingon si Elian sa paligid. Parang nalulunod. Tila wala siyang kakampi. Ang mga mata ng tao. Parang kutsilyong tumataga sa kanyang dibdib. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, may isang paris ng mata ang hindi makatingin. Sa Grace Monteverde, hawak ang wine glass ngunit nanginginig ang mga daliri. Kinakagat ang labi, pinipigil ang galit, ang luha, ang lahat ng emosyon. Hindi pa oras, hindi pa ito ang tamang sandali para bumangon at ipagtanggol ang anak. Ngunit ang Diyos ang nakakaalam kung gaano kabigat iyon sa kanyang dibdib. Elian, sa wakas, ay dahan-dahang umatras, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang likod ay ang kanyang puso, durog, at tinatapak-tapakan ng bawat mata ng mapanghusgang lipunan. Sa kanyang pagtalikod, walang sumunod, walang humabol, walang humawak ng kanyang kamay, ngunit sa puso ng isang ina, nagsisimula ng umalab ang apoy. Tahimik pa rin ang buong ballroom matapos ang mapanirang pahayag ni Felina. Parang nabalot ng yelo ang paligid. Walang gustong gumalaw, walang gustong magsalita. Si Elian ay nakatayo pa rin sa gitna, ngunit tila nawawala sa sariling ulirat habang pinagtitinginan ng lahat. At saka iyon dumating. Kung ganon, malamig ngunit matatag ang boses na narinig mula sa dulo ng silid. Ako ang kadugo niya. Nagulat ang lahat. Lumingon ang mga ulo, parang sabay-sabay na kinokuryente ng pagkabigla. Mula sa grand entrance ng ballroom, unti-unting pumasok ang isang babae. Matikas ang lakad, bihis na bihis, sa eleganteng emerald gown. May suot na perlas at diamond necklace, at maladyosa ang karisma na tila kayang paluhurin ng sinuman. Si Grace Monteverde, ang CEO ng pinakamalaking hotel chain sa Southeast Asia. Ang may-ari ng mismong ballroom na iyon. Sa kanyang mga mata, may galit, may luha. May isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga bisita. Ina sa anak na sinaktan. Napatigil sa pagsasalita si Felina, pati si Bianca. Napatikom ang bibig, si Darlo. Kumunot ang noo. Hindi makapaniwala. Naglakad si Grace palapit, walang music, walang palakpakan. Pero para siyang reyna na ang bawat hakbang ay dumadagundong sa sahig. Lahat ng bisita ay kusang nagbigay daan. Tumayo siya sa tabi ni Elian. Hinawakan ito sa balikat. Ako ang ina niya. Bumulaga sa lahat ang revelasyon. May mga nabitawan ng hawak na baso. May napalunok ng alak. May napaatras. Hindi nila alam kung panaginip ba ito o scripted na palabas. Elian. May hinang ngunit buo ang boses ni Grace habang nakatingin sa binatilyo. Anak. Napatingin si Elian sa kanya sa unang pagkakataon para bang may naramdaman siyang connection na hindi kayang ipaliwanag. Parang kilala niyang babaeng ito, hindi sa panlabas na anyo kundi sa paraan ng pagtitig dito sa kanya, mainit. Totoo, may halong pangungulila. Hindi. Posible to. Bulong ni Felina. Nanginginig ang boses. Posible? Sagot ni Grace. Hindi bumababa ang tono ng boses. At totoo, ang batang ininsulto ninyo. Ang batang nilait ninyo sa harap ng lahat. Anak ko. May maririnig na mga bulungan ng mga bisita. Anak niya? Paano nangyari yun? CEO ng hotel? Ina ng anak ng katulong? Hindi siya ordinaryong babae. Muling nagsalita si Grace, ngayon ay direkta na sa mikropono. Alam ko pong gulat kayo, pero hindi ko kayang hayaan ng anak ko ay yurakan sa sarili kong tahanan. Oo, akin itong hotel. At sa gabing ito, hindi ko lang ipaglalaban ang pangalan ko, kundi ang karapatan ng anak ko na igalang. Hindi makapagsalita si Darlo.
Nanlaki ang mga mata ni Felina. Parang gusto nitong magwala ngunit natigil sa takot at kahiyan. Si Bianca naman, natulala, tila binagsakan ng langit at lupa. Lumapit pa si Grace kay Felina. Kanina, sinabi mong hindi siya kadugo niyo. Tama ka. Dahil hindi siya dapat sumama sa mga huwad. Ang totoo, kayo ang hindi kabilang sa buhay niya. Pero, paano? Tanong ni Darlo sa wakas, halos hindi makakilos. Hindi pa sumagot si Grace. Hindi pa itong oras para ibulgar ang lahat ng detalye, ngunit sapat na katotohanan ngayon. Ako ang ina niya, at mula ngayon, hindi ko na hayaang apihin pa siya ng sinuman. Ang host, tulalang nakatayo sa gilid ng entablado, may nagtanong sa wakas, Ma'am, kayo po ba ang Grace Monteverde ng Monteverde Hotels? Tumango si Grace. Oo. At kung may gustong umalis sa dinner na to, dahil sa aking sinabi, malaya kayong umalis. Ngunit walang gumalaw, walang naglakas loob. Sa halip, ang mga bisita ay dahan-dahang tumatahimik at nagpugay sa bagong anyo ng gabi. Hindi ito simpleng family dinner. Isa itong revelasyon. Si Elian, hindi pa rin makapaniwala. Tinitigan yung babaeng nagsabing, anak ko siya, at dahan-dahang lumapit. Ma'am, totoo po ba to? Bulong niya. Tinitigan siya ni Grace, at sa wakas ay ngumiti ng may luhang namumuo sa mata. Oo anak, matagal kitang hinanap. At sa unang pagkakataon, kahit hindi pa niya lubos maintindihan ng lahat, may kung anong init ang bumalot sa puso ni Elian. Init na matagal niya nang inasam. Ang yakap ng isang tunay na ina. Nagpatuloy ang tensyon sa loob ng ballroom matapos ang revelasyong si Grace Monteverde ay ang tunay na ina ni Elian. Tahimik ang lahat. Hindi makapaniwala sa biglang pagbagsak ng katotohanan. Hindi lang basta ina, kundi Grace Monteverde, CEO, hotel magnate. At ngayon, ina ng batang kanilang ininsulto. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sa harap ng lahat ng naroon, marahan ngunit may kumpiyansa si Grace na dumukot sa kanyang designer clutch bag. Inilabas niya ang isang puting envelope na may embossed seal ng isang legal firm sa Singapore. Kung duda pa rin kayo, ani Grace, hindi lang ako basta ina niya. Ako ang legal na ina ni Elian. Nagtaka si Darlo. Anong pinagsasabi mo? Tahimik si Grace habang marahang isinilid sa table ang ilang dokumento. Nagsimula siyang magsalita, diretsong nakatingin kay Darlo. Nang kinuha mong anak ko, ako ay nasa ospital. Duguan, walang malay. Walang alaala. Tinuring akong unidentified patient sa isang provincial hospital. Wala akong kaanak. Wala akong pagkakakilanlan. Akala ng mundo, patay na ako. Pero nabuhay ako. Dan laki ang mata ng mga bisita. Si Elian ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Habang ako'y pinipilit buuin muli ang sarili kong pagkatao. Patuloy ni Grace. May isang taong may malasakit na tumulong sa akin. Isang Singaporean, Chinese businesswoman na siyang tumulong sa akin makabangon. Doon ko nahanap ang bagong landas. Doon ako naging Grace Monteverde. Ipinasa niya ang unang dokumento kay Darlo. Basahin mo. Nang buklatin ni Darlo ang papel, nakita niyang ito ang certified true copy ng birth certificate. Nakasulat doon, name of child, Elian D. Vergara, mother's name, Delia Ramos Monteverde, father's name, Darlo A. Vergara. Nakarehistro ang anak natin sa pangalang Elian. Sa ilalim ng pangalan ko noon, Delia Ramos. Kinamit mong birth certificate para kunin siya sa poder ng ospital, pero may hindi ka alam. Sunod na ipinasa ni Grace ang isang legal folder. Nakasilyo ito at may official stamp ng korte sa Singapore. Habang ginagamot ako, at unti-unting bumabalik ang alaala ko, sinimulan kong ayusin ang lahat.
Mula sa embahada hanggang sa abogado, isinampa ko ang pagkawala ng anak. At alam mo bang resulta? Ipinakita niyang DNA test result. Positibong tugma sa DNA ni Elian. At ito, sabay turo sa huling papel, ay ang court decision sa Singapore. Ako ang may legal custody kay Elian. Hindi mo siya maaring ariin. Hindi mo siya dapat kinuha nang walang pahintulot ko. Umingay ang paligid. May mga reporters na naroon para sa event na hindi inaasahang magiging isang public scandal. May naglabas ng phone camera. Ilan sa mga business guest ay palim nang umalis. Ayaw madamay. Napalunok si Felina, nanginginig sa galit at kahiyan. Hindi mo kami pwedeng bastusin sa harap ng lahat. Bastusin? Tumawa si Grace. Minsan, hindi ko piniling bastusin kayo. Pero ilang taon yun ang binastos ang anak ko. Mula sa hapagkainan hanggang sa puso't damdamin niya. Lumapit siya kay Elian. Tama ng katahimikan. Tama ng pagduro sa anak. Simula ngayong gabi, ako nang bahala sa'yo. Napaload si Elian. Parang nawala ang bigat sa kanyang balikat. Hawak niyang dokumento na nagpapakita ng lahat. Katotohanan, legalidad at pagmamahal. Lumingon si Grace mula kay Darlo. Hindi mo ba talaga alam? Tanong niya ngunit wala ng galit. Tanging lungkot na lang ang naiiwan sa kanyang tinig. Tahimik si Darlo, parang sinuntok ng katotohanan. Walang maisagot, lahat ng ginawa niya. Ang pagkuha kay Elian, ang pananahimik, ay isa palang pagnanakaw ng karapatang hindi niya pinaghirapan. Simula ngayon, mariing sinabi ni Grace, ako ang magiging gabay ni Elian. Hindi na siya lalakad mag-isa sa mundo ng mapanghusga at mapangapi. Mula ngayong gabi, wala nang anak lang ng katulong. Siya ang anak ng CEO ng Monteverde Hotels. Naghiyawan ng ilang staff ng hotel sa gilid. Hindi makapaniwala sa revelasyong narinig. Si Bianca ay napatulalaan na lang. Habang si Felina ay nagkukubli sa hiya. Ang yaman niyo ay hindi lisensya para yurakan ang dangal ng isang tao. Ani Grace sa huli. At ang anak ko, kahit ilang taon yung tinrato ng mahababa, ngayon ay nakatindig na sa taas ninyo. Tahimik si Elian habang yakap ang mga papeles. Hindi pa man niya lubos maintindihan ang lahat, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya ulila at hindi na siya mag-isa. Dahlia, Grace, hindi ko alam. Yumuko si Darlo sa gitna ng ballroom, sa harap ng daan-daang bisita, camera flashes, at ang malamig na katahimikan ng mga taong naghintay ng susunod na mangyayari. Pero hindi na siya pinakinggan. Nakatingin si Grace, dating Dahlia, sa kanya. Tuwid ang likod at matalim ang titig. Hindi na siya ang babaeng pinagmamaliit noon. Hindi nang kasambahay na tahimik na umiiyak sa kusina habang tinitis ang pagnanakaw ng anak sa kanya. Siya na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Nagsasabi ka ng hindi mo alam? Malamig ang boses ni Grace. Bawat salita ay parang patalim. Hindi mo alam na habang nagpapakasaya ka sa piling ng bagong pamilya mo, isang babae sa ospital na nawalan ng alaala, nawalan ng anak, at nawalan ng dangal. Si Felina, na kanina pa hindi makatingin ng diretso, biglang nagsalita. Ano ba talagang gusto mo? Pera? Publicity? Paghihiganti? Humalakhak si Grace. May paitat, sarkasmo. Pera? Ako may-ari ng hotel na to. Lahat ng kinakain niyo ngayon, ako ang nagmamay-ari. Publicity? Hindi ko kailangang ilabas ang pangalan ko para magka-headline. At paghihiganti? Baka hindi pa ito. Nag-iwas ng tingin si Felina, namutla. Si Elian ay nanatili sa kinatatayuan, nangingindig ang kamay. Hindi alam kung lalapit o mananatili. Nang tumingin siya kay Darlo, nakita niya ang mukha ng lalaking minsan niyang tinawag na ama. Pero ngayon, ang nakikita niya ay isang taong piniling manahimik sa panahong kailangan siyang ipaglaban. Anak,
Mahinang sabi ni Darlo, pilit na lumalapit. Patawarin mo ako. Akala ko, tama yung ginawa ko. Akala ko, mabibigyan kita ng buhay na hindi mo makukuha sa nanay mo noon. Buhay? Boses ni Elian ay halos maputol sa pagsinghot. Saang bahagi ng buhay ko naging masaya ako? Sa araw-araw na binubusabos ako ng asawa mo? Sa mga gabing umiiyak ako dahil tinatawag akong anak ng katulong habang ikaw nakatingin lang? Baka sa mukha ni Darlo ang sakit, ngunit hindi sapat iyon. Hindi mo man lang ako pinagtanggol, Papa. Ni minsan, akala ko, normal lang ang ganito. Akala ko, deserve ko to dahil wala si Mama. Muling nagsalita si Grace, dahan-dahan ngunit puno ng determinasyon. Hindi na kita hayaang maramdaman ulit yan, anak. Hindi na. Simula ngayon, ako magbabalik ng dignidad mo. Hindi na nakapagsalita si Elian. Unti-unting tumulo ang duwa sa kanyang pisngi. Tila naipon ang lahat ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim. At ngayon, binubura iyon ng isang yakap na matagal niyang inasam. Tahimik siyang lumapit sa kanyang ina. At sa harap ng lahat ng nanonood, mahigpit silang nagyakap. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Elian. Tanging mga luha ang nagsalita para sa kanya. Si Grace, habang yakap ang anak, ay napapikit. Tila sa wakas, buo na muli ang kanyang puso. Anak, anak ko. Bulong na Grace habang hinahaplos ang buhok ng binata. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Hindi mo na kailangang magmakaawa para tanggapin. Ako ang ina mo at hindi kita iiwan. Tumingin si Elian kay Darlo habang nakaakap pa rin kay Grace. Hindi ko na kailangang tanungin kung bakit mo ako kinuha. Alam ko na. Gusto mong linisin ang konsensya mo, pero hindi mo kailanman sinubukang mahalin ako gaya ng sarili mong anak, kay Felina. Kaya, patawad. Pero hindi na ako babalik sa inyo. Tahimik si Darlo. Lumuha rin siya, pero gaya ng pamagat ng kabanatang ito, luhang walang halaga. Walang halaga ang luha ng isang amang piniling manahimik. Walang halagang pag-iyak kung hindi nito nabura ang taon ng pananahimik habang ang anak ay pinapahirapan. Lumingon si Grace sa staff ng hotel. Pakihanda ng executive suit. Ilipat ang gamit ni Elian. Simula ngayon, sa Monteverde Tower na siya titira. Tumangong manager na naroon. Pero, tangka ni Felina, ngunit tinapunan lang siya ni Grace ng isang tingin. Wala kang karapatan. Hindi ikaw ang ina. At para sa impormasyon mo, Felina, ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang asawa ng lalaking nagnakaw ng anak sa akin. At ikaw nagturo sa anak mo na tapakan ang pagkatao ng anak ko. Bumagsak sa upuan si Felina, nanginginig, habang si Bianca ay namumutla. Wala nang isang salita mula sa kanila. Ang mga bisita, mga VIP at media, ay nanatiling tahimik, wala nang makakapigil sa eksenang iyon. Ang katotohanan ay lumabas, at ang ina na mismong binura sa kaysaysayan ng pamilya ay bumalik bilang reyna. Paglabas nila ng ballroom, tahimik si Elian, ngunit ang hawak niya sa kamay ng kanyang ina ay mahigpit at buo. Sa unang pagkakataon, may yakap siyang hindi malamig, may titig na hindi mapanlait, may pangalan siyang hindi ikinakahiya. At sa gabing iyon, habang binabaybay nila ang pasilyo ng hotel, may isang bagay na tuluyang nabura sa kanyang puso, ang pakiramdam ng pagiging anak ng katulong. Ngayon, anak na siya ng isang Monteverde. Tahimik ang buong ballroom, habang paalis na sana sina Grace at Elian. Ngunit bago sila makalabas, isang reporter ang lumapit. Miss Monteverde? May ingat na tanong nito habang hawak ang mic. Ma'am, may pahayag po ba kayo sa nasaksihan naming eksena ngayong gabi? Maraming netizen ang nagtataka kung paano nyo naitago ang inyong pagkatao bilang ina ni Elian. Tumigil si Grace sa paglalakad. Lumingon siya sa mga mukha ng bisita, sa mga flashing lights, at sa media na ngayon ay hayok sa balita.
Pero higit sa lahat, tumingin siya sa dalawang babaeng ayaw niyang makalimutan ng mundo, si Felina at Bianca. Naglakad siya pabalik sa gitna ng ballroom, natuwid ang tindig, tila isang reyna na muling sumasakop sa kanyang trono. Tumayo siya sa tabi ng podium, tumayo siya sa MC ng event, binuksan ang mic. Siguro marami sa inyo ang nagulat sa mga revelasyon ngayong gabi. Panimula ni Grace, kalmado ang boses, ngunit matalim ang bawat bigkas. Ako si Grace Monteverde, dating Delia, dating kasambahay, dating ina na pinagkaitan ng karapatan. Pero higit sa lahat, ako ang ina ng batang paulit-ulit ninyong tinatawag na anak lang ng katulong. Nagtinginan ng mga bisita, si Felina na kanina ay mayabang ang tindig. Ngayon ay hindi na makatingin ng kahit kanino. Si Bianca naman ay napayuko at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang wine glass. Ilang taon yung pinalaki ang anak ko sa isang mundong puno ng pangmamaliit. Ilang taon yung pinaniwala ang sarili niyong mas mataas kayo sa kanya dahil lang sa dugo, sa apelyedo, sa yaman. Pero ngayong gabi, tumingin si Grace ng diretso sa kanila. Gusto kong itanong sa inyo, ano bang naitayo niyo sa buhay niyo bukod sa inggit at yabang? Gasp. Maraming bisita ang napasinghap. Ang iba, pilit na kinokontrol ang reaksyon habang ang ilan ay halatang natauhan. Nagpatuloy si Grace. Si Felina, isang babaeng inagawa ng anak, ang dating kasambahay. Tapos tinuturuan pang anak ko kung paano magbukhang mababa, kung paano mapahiya. At si Bianca? Tumingin siya sa dalagita. Isang babaeng walang respeto sa kapwa dahil pinalaki sa paniniwalang ang halaga ng tao ay nasusukat sa brand ng sapatos at laki ng bahay. Napaluha si Bianca, pero si Grace ay hindi natinag. Kayo ang naging dahilan ng mga gabing umiiyak ang anak ko. Kayo ang rason kung bakit natuto siyang manahimik kahit siyang inaapi. Pero ngayon, tapos ng katahimikan. Tumayo si Alian sa tabi ng kanyang ina. At sa lahat ng nakakarinig ngayon, dagdag ni Grace, huwag na huwag kayong magsabing anak lang ng katulong. Dahil sa araw na ito, ang anak ng dating kasambahay ay anak na may-ari ng hotel na ito. At kayong mga mapanghusga, mga bisitang palamuti lang sa kwento ng kanyang tagumpay. Palakpakan. Tahimik sa una hanggang unti-unti ay bumalot sa buong silid ang pagtayo at pagsaludo ng ilang mga bisita. Tumango ang ilang business guest. Ang ilang media personnel ay halos hindi na makahinga sa dami ng footage na nakuha. Si Darlo namumutla habang hawak ang baso, tila tinamaan sa pagitan ng dibdib at ego. Hindi pa doon natapos si Grace. Ito ang leksyon ngayong gabi. Huwag kayong magmaliit ng tao base sa pinagmulan. Dahil ang taong minamaliit nyo ngayon, maaring siya palang tatapos sa lahat ng ilusyon ninyo. Bumalik siya sa tabi ni Alian. Niyakap niya ito at muling nilahad ang kamay ng anak sa harap ng mga kamera. Mga kaibigan, mga negosyante, mga bisita, kilalanin niyo si Alian Monteverde, anak ko, tagapagmana ko, at mula ngayon, hindi na siya kailanman tatawaging anak lang ng katulong. Sa harap ng lahat, bumagsak ang mga mukha ni na Felina at Bianca sa sobrang kaiiyan. Walang makapagsalita, walang makakapigil sa katotohanan ng iyon. Ang mukha nilang mapuputla habang bumabago ng batang minsang itinulak nila pababa. Hindi pa man natatapos ang gabi ng engranding family dinner, nagumpisa ng tunay na main course, ang paghiganti ni Grace Monteverde. Pagkapasok nila sa private elevator ng hotel kasama si Alian, agad na tumawag si Grace sa kanyang executive assistant. Simula ng paglilipat ng ownership, ibigay sa legal team ang authorization na i-freeze ang account ni Darlo Vergara at kanselahin ang co-ownership contract ng Felina Group sa Monteverde Hotels. Malamig na utos niya habang nakatanaw sa city lights. Noted, ma'am. Sagot ng assistant sa kabilang linya.
Lahat ng legal documents ay nakaayos na. Nakaabang lang po sa perma ninyo. Sa loob ng 24 oras, wala nang koneksyon ang sino man sa kanila sa imperyo ko. Hindi nila ako ginawang reyna, kaya wala silang karapatang makinabang sa korona ko. Tumango si Elian. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng galaw, pero ramdam niya sa puso niya, hindi to simpleng paghiganti, ito'y pagbawi ng dignidad. Kinabukasan, parang bombang sumabog sa balita. Breaking news, Grace Monteverde, tinanggal ang partnership ng Filina Group sa Monteverde Hotels. Wala silang moral standing na makisama sa aking corporation. Pahayag ni Grace, nag-viral din ang video clip kung saan pinahiya ni Grace na Filina at Bianca sa harap ng media. Ang mga netizen ay halos magdiwang. Grabe si Ma'am Grace, kinuryante ang mga elitista. Sana all anak ng katulong na CEO pala talaga. Bianca, kailangan mo na ng ice pack sa pride mo. Samantala, sa tahanan ng mga Vergara, hindi mapakali si Filina. Pinagpapawisan siya habang hawak ang cellphone at paulit-ulit na tinatawagan ang mga koneksyon nilang investors. Wala ni isang sumagot. Hindi pwedeng ganito lang to. Sigaw niya kay Darlo. Pati ang shares natin sa Monteverde Hotels, wala na. Wala tayong magagawa. Malamig na tugon ni Darlo habang nakaupo sa sofa. Hawak ang newspaper na may litrato ni Grace sa front page. Binalik niya ang lahat ng binigay ko, pero may dagdag siyang paniningil. Pero ang negosyo natin. Napaiyak si Filina. Paano na tayo? Siguro panahon na para tayo naman ang makaramdam kung paano maging wala. Samantala si Bianca ay tuluyang natanggal sa modeling contract niya. Ipinatawag siya ng brand manager ng isang luxury fashion line. Bianca, seryosong pahayag ng manager. We can be affiliated with someone involved in class-based discrimination. Our brand promotes equality and empowerment. Wait, I can explain. I'm sorry, your slot has been replaced. By the way, the new face of our campaign, Elian Monteverde. Natigilan si Bianca. Si Elian? Yup, the people loved him. From dust to dynasty. Perfect story arc. Habang unti-unting bumabagsak ang mundo ng mga nanira kay Elian, si Grace ay abala sa isa pang hakbang ng kanyang plano. Pumunta siya sa eskwelahan kung saan si Elian ay madalas binubuli noon. Bitbit niyang legal team at press. Mula ngayon, aniya sa harap ng school board. Monteverde Foundation will stop sponsoring the school. Instead, we'll build a new institution focused on inclusivity and respect. Named after my son, Elian Monteverde. Habang ang buong lungsod ay lumuluhod sa bagong kapangyarihan ni Grace, may isang eksena na tahimik ngunit mas makapangyarihan sa lahat. Sa isang lumang silid sa Monteverde Mansion, nakatayo si Grace sa harap ng lumang aparador. Binuksan niya ito at kinuha ang lumang uniforme ng kasambahay. Pinagbasta niya ito ng matagal. Hinaplos ang tela. Salamat sa iyo. Bulong niya, dahil sa iyo, natuto ako maging matatag. Hindi ko ikinakahiya ang pinagbulan ko. Dahil itong naging dahilan kung bakit ko naabot ang langit. Pumasok si Elian, tahimik, bitbit ang 2 tasa ng chocolate. Ma, sabi niya, dati iniisip ko, bakit kailangan kong pagdaanan yun lahat? Pero ngayon, naiintindihan ko na. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Kung hindi ako naging anak ng katulong, hindi ko mararamdaman ang tamis ng tagumpay ngayon. Ngumiti si Grace, tumulo ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito ng luha ng tagumpay. Sa kabilang banda, si Darlo ay tila tuluyan ng tumanda sa loob ng isang gabi. Ang dati niyang sigla ay napalitan ng lungkot. Tumayo siya sa harap ng lumang larawan nila ni Delia. Noon pa man, may ngiti ito. Sa tabi ng larawan ay isa pang picture. Si Elian, batang-bata pa, yakap ni Delia. Napaupo siya. Patawad, Delia. Mahina niyang sabi, hindi ko pinili ang tama. Pinili ko ang madali.
Ngunit huli na sapagkat sa mundong ginagalawan nila ngayon, ang nakaraan ay hindi basta na lang mabubura, lalo na kapag biktima ay bumalik na may lakas at pangalan. Mabilis ang naging pagbabago ng buhay ni Elian pagkatapos ng gabing iyon sa hotel. Isang gabi ng katotohanan, kahihiyan, at pagkakabunyag na para sa kanya ay naging simula ng bagong buhay. Ilang linggo matapos ang engranding pagbabalik ni Grace, umalis si Elian patungong Europe para simulan ang kanyang pag-aaral sa isang prestiyosong universidad. Bitbit niya ang bagong passport na may apelyedong Monteverde. At higit sa lahat, bitbit niya ang pangakong mula sa kanyang ina, hindi ka na muling lalakad mag-isa. Sa airport, bago siya sumakay sa eroplano, niyakap siya ni Grace ng mahigpit. Hindi ito yaong bagaan na yakap ng isang ina sa anak na lilipad sa ibang bansa. Ito ang yakap ng isang inang matagal ng pinagkaitan ng panahon. Bawat segundo ng yakap ay tila pangbawi sa mga taong nagdaan. Mag-ingat ka, anak. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Basta alalahanin mo, nandito lang ako. Salamat, Ma. Dahil sa'yo, naramdaman ko kung anong ibig sabihin ng salitang pamilya. Habang si Elian ay nagsimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay sa Italy, si Grace naman ay abala sa pagpapatuloy ng kanyang mga advokasya. Ginamit niya ang Monteverde Foundation hindi lamang para tumulong sa mga batang lansangan, kundi upang magbigay ng scholarship sa mga anak ng mga kasambahay, janitor at basurero. Mga batang dati ay tulad ng anak niya. Hindi lang ito tungkol sa akin o kay Elian. Pahayag ni Grace sa isang forum. Ito ay tungkol sa lahat ng batang pinagsarahan ng pinto pero hindi kailanman nawala ng pangarap. Nagkaroon siya ng speaking engagements sa mga universidad, business forums, at women's rights summits. Ngunit kahit kaano kabisi ang schedule niya, hindi kailanman nawala ang tawag sa gabi kay Elian, video call man o mensahe. Mahal kita, anak, kaya mong harapin ang mundo. Lumipas ang isang taon, isang gabi sa rooftop ng Monteverde Grand Hotel, isang simpleng dinner ang inihanda ni Grace. Walang press, walang politika, tanging mga kandila, simpleng putahe at isang espesyal na bisita. Ang anak niya ngayon ay mas matikas, mas marunong at mas buo. Paglapag ni Elian mula sa elevator, napatigil siya. Doon ay nakita niyang ina niyang may suot na simpleng bestida, nakangiti at hawak ang 2 tasa ng hot chocolate. Anak, sabi ni Grace, welcome home. Hindi na kailangang sabihin pa, yumakap sa Elian mas mahigpit kaysa dati. Ang daming nangyari, Ma. Aniya, nangingilid ang luha. Pero sa lahat ng dinanas ko sa abroad, sa mga bagong karanasan, sa lahat ng success na nakuha ko, isa lang ang hindi nagbago. Ikaw pa rin ang tahanan ko. Umupo sila sa harap ng maliit na mesa. Sa pagitan ng mga simpleng putahe ay isang lumang litrato. Si Elian, 7 taong gulang, may ngiting puno ng pag-asa kahit nakasuot pa ng butas na tsinelas. Naalala mo ba to? Tanong ni Grace. Tumango si Elian. Diyan mo ako pinangkuang balang araw. Hindi ka natatawaging anak ng katulong. Ngumiti si Grace. At ngayong araw na to, gusto kong marinig mo mula sa akin. Hindi mo kailangang magpakibihasa sa mundo para patunayan na karapat-dapat ka. Dahil sa mata ko, nung una pa lang, buo ka na. Tahimik si Elian. Hinawakan niyang kamay ng ina. Hindi na kita iiwan, Ma. Ngumiti si Grace at tinapik ang kamay ng anak. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Kasi kahit saan ka mandalhin ng mundo, ako ang magsasara ng pinto tuwing uuwi ka. Ako ang magiging tahanan mo, anak. Pagkatapos ng hapunan, tumingin si Elian sa kalangitan. Sa liwanag ng mga bituin at kandila, hindi na siya yung dating batang nilalait. Siya na ngayon ang Elian Monteverde. Hindi dahil sa apelyido kundi dahil sa ina niyang ipinaglaban siya. Pinatawad ang mundo at nagtagumpay na may dignidad. Alam mo, Ma, ani Elian, kung may isang taong tunay na mayaman sa mundong to,
Ikaw yon. Napahagikik si Grace. Bakit mo naman nasabi? Sapagkat sa lahat ng yaman, ikaw lang ang may pusong hindi binili ng sistema. Tinayo mo ang pangalan mo sa harap ng mga mapanghusga at ikaw lang ang nakita kong kayang yakapin ang anak ng hindi niya kailangang maging perpekto. Napalanok si Grace. Tahimik niyang hinaplos ang buhok ni Elian tulad ng dati. Salamat anak. Pero ang totoo, ikaw ang tagumpay ko. Nagkatinginan silang mag-ina. Walang salita, tanging damdamin punong-puno ng paggalang, pagmamahal at paghilom. Ang simpleng hapunan na iyon sa rooftop, mas mahalaga pa sa anumang ingranding handaan dahil doon, sa ilalim ng mga bituin, nabuo muli ang isang pamilyang minsang winasak ng kasinungalingan. Mabilis ang ikot ng mundo. Noong una, ang pamilya ni Darlo ang mataas. May pangalan, may negosyo, may koneksyon. Pero ngayong bumaligtad ang lahat, parang tinangay ng hangin ang lahat ng kanilang kayamanan. Unti-unting nalugi ang mga kumpanya ng Filina Group matapos itong i-discreet ng mga partner investors dahil sa iskandalong sumabog. Ang mga dating suki lumapit sa mga kumpanyang pinamumunuan ng mga taong may integridad at isa na doon ang Monteverde Corporation. Hindi ko na kaya. Umiiyak na bulalas ni Filina habang nakaupo sa dating opisina. Hawak ang eviction notice. Wala na tayong ibang matatakbuhan. May pera pa naman sa account. Ani Darlo, pero baka sa mukha niya ang pagod. Pero sapat lang sa pang-araw-araw. Hindi ko alam kung paano natin mapapaaral si Bianca sa private school. Hindi na rin nila kayang bayaran ng mga driver, maid at bodyguard. Wala nang mga alahas, mga designer bags ni Filina at mga lumang sasakyan ay isa-isang isinangla. Si Bianca, na nasanay sa marangyang pamumuhay, ay biglang napadpad sa isang pampublikong paaralan. Sa una, ayaw niyang pumasok. Pinagtatawanan siya sa social media. Dati mong pinagtatawanan ang mga estudyanteng naka second-hand shoes. Ngayon, ikaw na ngayon. Araw-araw ay parang sampal sa kanyang dating karangyaan. Isang gabi, habang si Filina ay nagsasaing gamit ang kalan, di gasol, nahiram lang sa kapitbahay, bigla siyang nanlumo. Dumapli sa kanyang mainit na tubig at nawalan siya ng malay. Isnuwi siya sa ospital ng isang kapitbahay. Si Darlo ay patakbo papuntang ER, pero kulang ang pera niya sa bulsa. Sir, sabi ng nurse, kailangan po natin simulan agad ang test. Wala po kayong health card? Umilig si Darlo. Bigyan niyo lang po ng paunang lunas ang asawa ko. Kahit anong utang, babayaran ko. Tumango ang nurse. Ilang saglit pa ay may dumating na assistant ang hospital admin. Dalang medical file ni Filina. Sir Darlo Vergara? Tanong nito. Opo, ako po. Fully settled na po ang bills. May nagdeposit po para sa buong treatment at follow-up. Nagtaka si Darlo. Sino? Anonymous donor po, pero may iniwang sulat. Kinabahan si Darlo, kinuha ang sobre, binuksan niya ito. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Pero hindi rin mawawala sa akin ang katotohanan na kayo ay bahagi ng buwan ng aking ama. Walang galit ang pagtanaw ko ng utang. Elian. Nalaglag sa upuan si Darlo, hindi niya napigilang mapahagulhol. Sa recovery room, si Filina ay nagkamalay at muling ibinalita ni Darlo ang nangyari. Si Elian ang nagbayad? Mahinang tanong ni Filina. Tumango si Darlo. Oo, hindi siya nagalit. Kahit paano natin siya binahiya. Tahimik si Filina. Luwang unti-unting lumaloy sa gilid ng kanyang mata. Ilang araw ang lumipas. Isang batang dalagita na payak ang damit ay lumapit sa pinto ng isang foundation center. Magandang hapon po. Pwede po ba akong pumasok? Si Bianca iyon. Nakita siya ni Elian sa hallway. Bianca? Lumingon ang dalaga. Kitang hiya sa kanyang mga mata. Akala ko, baka hindi mo na ako matandaan. Hindi kita makakalimutan. Sagot ni Elian at lumapit. Bakit ka nandito? Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng kahit anong tulong. Pero gusto ko lang sabihin, salamat sa lahat sa ospital.
Kay Mama, sa pagbuhay mo sa amin kahit sinira ka namin. Tumango si Elian. Wala akong galit, Bianca. Hindi ko na binibilang ang mga sugat na tinanggap ko mula sa inyo. Ang binibilang ko na lang ay kung ilang tao pang pwede kong tulungan. At ikaw, kung gusto mo, pwede kang magsimula uli. Paano? Mag-volunteer ka dito. Tuturuan natin ang mga batang katulad natin noon. Hindi huli ang lahat. Napaluha si Bianca. Sa wakas, may taong tumanggap sa kanya ng buo. Walang insulto, walang panunumbat. Isang tao minsang itinuring nilang wala. Ngayon, handang yumakap pa rin. Sa isang simpleng salo-salo sa garden ng Monteverde Foundation, muling nagsama-sama sina Grace, Elian at ang ilang mga bata mula sa center. May isa sa mga batang biglang nagtanong, "Kuya Elian, sila po ba ang pamilya niyo?" Tumango si Elian kay Grace. Sabay ngiti. "Oo," sagot niya. "Siya ang nanay ko at lahat ng taong kaya kong patawarin at tulungan. Pamilya ko na rin." Niyakap siya ni Grace. "Hindi ka lang Monteverde sa apelyido, anak. Monteverde ka sa puso." At sa gabing iyon, sa liwanag ng mga parol at simpleng lamesang puno ng pagkain, napatunayan ni Elian ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito perpekto, hindi ito palaging masaya, pero ito ay pagbibigay, pag-unawa at pag-ibig kahit walang kapalit. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.